Alamin nga natin ang posisyon dyan ng Trade Union Congress of the Philippines. Nasa linya po natin ang spokesperson at kanilang legislative officer, si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir, magandang umaga. Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning. Morning, sir. Magandang umaga din po, Sir Johnson, Sir Christian, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa panig, sir, ng TUCP, anong say po ninyo sa finally ay declaration ng Presidente na magkaroon ng declaration ng State of National Energy Emergency? Opo, no, last week pa namin nanawagan na magdeklara na ng state of national emergency na to the point nga na minasama pa yun muna ni Yusek Claire Castro at sinabing pananakot yun. So ngayon na meron deklarasyon ng state of national energy emergency, sa tingin ko malinaw na dapat pati sa palasyo na meron na talagang krisis tayong kinakaharap. Bagamat kinikilala namin itong long overdue na first step, ang tuloy yung aming panawagan at pangangalampag na ang kailangan na ngayon ay exercise yung emergency powers ng Pangulo, no, such as through dun sa oil deregulation law kung saan nakalagay kung may national emergency ay pwedeng i-direct yung operations ng oil industry such as but not limited to pwedeng mag-impose ng price ceiling sa presyo ng petrolyo. At ano pa po yung ibang nilalaman noong deklarasyon ng Pangulo kung nabasa po ninyo, Sir Carlos, na maaring siguro magdudulot ng malaking kaibahan naman po sa sitwasyon natin kasi nga po noong mga nakaraan, grabe na po yung epekto nga nitong krisis sa Middle East. Pero ngayon na tayo po ay nasa state of national energy emergency, ano po ang expectation natin na magiging pagbabago po sa sitwasyon? Opo, no, binasa ho namin itong 8 pages na executive order. Kami lang po ay nababahala, no, kasi halimbawa dun sa uplift committee na bubuuin, ito na ba yung crisis committee na tinatawag natin? Definitely, wala na namang sectoral representation dito at bukod doon, even yung Department of Labor and Employment is not part of the committee. So kami ay nababahala, no, paano marerepresenta lalo yung plight naman ng ating higit 5 milyon na minimum wage earners dito sa committee na ito. Gayon din, no, meron namang nilagay na mga nilistang mga energy supply management measures. Kaya lang wala pa rin kaming nakikitang linaw. Nakalagay lang dito, exercise such other powers as provided for in the Downstream Oil Deregulation Act. So yun, ine-expect namin na sana gamitin na talaga yung price ceiling bago na naman sumipa yung presyo ng petrolyo next Tuesday. Doon naman sa sumunod, yung mga complementary measures to support consumers, actually karamihan dito ay kasalukuyan ng ginagawa ng pamahalaan. So ine-expect namin, no, bukod dun sa mga fuel subsidy at libreng sakay, ano naman yung dapat makuha rin ng ating mga manggagawa, pati yung mga middle income workers natin. Kasi sila yung lubang tinamaan dito, pero sila yung lubang naiwan sa tulong ng gobyerno. Actually, doon nagkakaroon ng question yung ilan, yung mga working class nating mga kapamilya na sa panahon halimbawa ng krisis na gayang meron tayo, in fairness to the government, nagbibigay ng ayuda or financial assistance sa ibang sektor, pero papaano yung working class, yung middle class na nagbabayad ng buwis din naman at nag-aambag sa kaban ng bayan? Ano bang ine-expect po ninyo from the government sa ilalim ng State of National Energy Emergency? Yun nga ho yung ine-expect namin na nasa loob na tayo ng emergency na lahat ng mga measures, kagaya halimbawa, matagal na namin pinapanawagan din na dapat meron ng mga expanded na emergency calamity loans galing sa SSS, Pag-ibig o GSIS. At meron ng moratorium in the meantime na nasa loob tayo ng national emergency sa pagbabayad ng mga monthly amortization payment nila, no? Gayun din, baka dapat na ring napapanahon pati yung ating mga regional wage boards na pag-aralan muli yung pagbibigay ng aumento sa sweldo dahil alam naman nating kakatapos lang nilang magbigay ng mga barya-baryang wage orders, pero dahil nasa loob na tayo ng state of national emergency, dapat meron ng malinaw na supervening event para muling pag-aralan itong aumento sa sweldo kahit naman emergency cost of living allowance. At ginawa na rin naman ng pamahalaan yun nung panahon ng pandemya, yung tinatawag nating wage subsidy na nagbigay sila noon ng 5,000 to 8,000 na mga dalawang bigay. So dapat ngayon pinag-aaralan na yun sa
pamahalaan na nandito na nga tayo sa nilabas nilang executive order. Unfortunately, wala yun lahat na mention para sa ating mga working class workers, yung ating mga minimum wage earners. Walang mention ni isang beses dito sa executive order. At in fact, kung pupunta natin ng gandulo, yung Section 8 na nakalagay lang dito, private sector participation. Wala man lang konsultasyon sa sector mismo, katulad namin mga manggagawa. So para po bang sinasabi ninyo, Sir Carlos, para napag-iiwanan tayong mga sektor na manggagawa ang middle class? Kasi nga po nakikita natin sa balita na may mga priority sectors na binibigyan ng tulong, ng ayuda, pero parang wala pa tayong naririnig na malinaw na plano para sa mga manggagawa sa working class. Opo, no, wini-welcome naman natin lahat ng interventions kagaya sa mga manggagawa sa transport sector, pero katulad ng pag-suspend ng piso na lamang na pamasahe, parang tila pinagsasabong yung manggagawa ng mga tsuper tsaka manggagawa ng mga pasahero. When in fact, pwede rin naman natin tulungan lalo itong mga working class, itong middle class, itong mga minimum wage earners natin. Kasi pati naman sila tinamaan, lalo yung higit 5 milyon. Kung sinasabi natin noon na hindi sapat yung kanilang sweldo, di lalo na ngayon na nagtaasan na lahat ng presyo ng bilihin. Kaya nananawagan nga rin kami sa Kongreso na sa loob nitong national emergency na ito, baka mas nararapat na mag-special session anytime sooner na bago bumalik mula sa adjournment, dahil kinakailangan ding itakel yung legislated wage hike measure kagaya ng 200 pesos na nabinbin na for the longest time. Opo, bagamat syempre bilang manggagawa gusto natin na aumento sa sahod, pero generally speaking, hindi ho kaya kakainin lamang ng inflation kung ano man yung magiging aumento sa sahod ng mga manggagawa kung sakasakaling pagbigyan nga. Opo, pero sa ngayon po, ang kinakailangan ng ating mga manggagawa talaga ay salbabide. Basta pandagdag lang dun sa kanilang take-home pay. So kung 150 yan o 200 pesos, kahit papano po ay makakatulong yan dun sa ating mga manggagawang minimum lalo. Opo. Yan ho ba hindi kakayanin halimbawa ng Labor Department na lamang na o kaya ng tripartite wages board na magkaroon ng aumento o dagdag na sahod ng mga manggagawa? Or kinakailangan pa talaga ng State of National Energy Emergency? Alam niyo naman po, no, doon sa ating regional wage boards, nagbigay ho kasi sila nung last year at may mga tranches pang ibinibigay ngayon. So under kasi sa RA 6727, yung Wage Rationalization Act, ang isang wage order, ang buhay niya ay 1 taon unless may supervening event. Pero almost always, sinasabi ng ating mga regional wage boards na wala namang supervening event. Doon naman sa usapin ng Department of Labor and Employment na sila dapat ang tumitindig sa amin para sa mga manggagawa, 4 na linggo na tayo sa gera na ito, pero ni isang meeting ng Department of Labor and Employment dun sa labor sector walang naganap. Sa bagay, kung halimbawa yung binabanggit mo na 1 taon after nung pagbibigay ng wage increase at kinakailangan na merong supervening event, sa proseso ba kinakailangan na may mag-file ng petition para sa aumento sa sahod, or on their own pwedeng umaksyon na dahil meron namang supervening event na nangyayari sa pananaw nating mga manggagawa? Opo, yung ating mga regional wage boards pwedeng motu proprio na magpataas yan o magbigay ng wage order. Pati yung cost of living allowance, pwedeng sila rin ang magbigay motu proprio. Kasi kagaya, kung wage order ang hintay natin, halimbawa sa Bicol, kakataas lang nitong nakaraang araw. So, ang problema natin, yung 1-year period. At dapat kilalanin ng ating regional wage board na may supervening event. Kung mismong presidente na nga ang pumirma na may national emergency, hindi pa ba supervening event yon? At ano po ang posisyon nyo, Sir Carlos, doon sa parang patuloy na mensahe na kailangan nasa kamay pa rin ng Kongreso yung pagtalakay doon sa pagpapatupad nga po doon sa paano kalang umento sa sahod, considering nga po na binabanggit niyo meron namang concerning event ngayon, no? At ang hiling ng ilang mga empleyado ay dapat maging urgent yung kanilang kahilingan na magbigay nga po ng dagdag sahod. Opo, katulad doon ng emergency powers na sa pagbabawas o pagtanggal ng excise tax, no? Nasa kapangyarihan pa rin ng presidente, pwede siyang mag-certify as urgent ng any legislation, especially ngayon ng isang legislated wage hike measure kung talagang gugustuhin natin para mas mapabilis
yung progreso nung panukalang batas na yon. Pwede yung mag-certify as urgent ang presidente kung talagang nakikita niyang mahalaga ito sa krisis at mahalaga ito sa bawat manggagawang Pilipino. Opo. Sa observation po ba ng inyong grupo, kamusta po ba ang kalagayan ngayon ng mga manggagawa sa ilang linggo po na nararanasan natin yung pagsilit ng presyo ng petrolyo at yung pinangangambang pagtaas pa po ng presyo ng mga bilihin? Opo, no, yung ating mga manggagawa, no, every halos araw-araw binabalita yung pagtaas ng presyo ng gasolina, bagamat karamihan naman ng mga manggagawa nating minimum wala namang sasakyan, no, except of course yung ating working class na middle class, yan ang may mga sasakyan. Nararamdaman na ho yung pagtaas din sa mga presyo ng mga bilihin dahil kung babanggitin din natin yung mga nasa agrikultura, magsasaka, mangingisda natin, ilan lamang ho ang bibigyan ng ayuda dyan, mga libo-libo lang, when we know for a fact na milyon-milyon yung ating mga magsasaka at mangingisda na hanggang ngayon ay walang natatanggap na suporta. At syempre, wag din natin kalimutan yung ating mga manggagawa na nasa labas din ng Metro Manila, halimbawa sa Davao, sa Cebu, ang presyo ng gasolina dyan ay mas mataas pa sa presyo ng gasolina rito at nararamdaman na nila yan at nangangamba nga sila dun sa susunod na bill nila sa kuryente. Dahil yan ang susunod na tataas, kaya nananawagan din kami ng value-added tax abolition sa kuryente dahil hindi namin alam kung hanggang kailan kayang mangutang ng ating mga manggagawa dahil talagang lubog na sila sa utang at taas ng presyo ng halos lahat ng bilihin ngayon. Sa ilalim ho ba, Sir Carlos, ng declaration na ito ng National Energy Emergency ay pwede na saklawin ang kapangyarihan ng presidente, halimbawa diktahan ng mga oil companies na hanggang dito lamang para magkakaroon ng ceiling sa presyo ng gasolina at diesel, pero considering na tayo ay merong oil deregulation law, hindi ho ba magkakaroon ng conflict doon? Oo. Opo, no, mismong oil deregulation law ang nakalagay doon ay kung merong emergency or when public interest so requires, ang pamahalaan pwedeng i-direct ang operations ng oil industry. At hindi po ito first time mangyayari kung sakali. Nagamit na ito noong panahon ng Ondoy. Noong nagkaroon ng landfall, ang bagyong Ondoy ay si former President Gloria Macapagal-Arroyo ay naglabas ng executive order na nag-i-impose ng price freeze sa presyo ng petrolyo. So kung kayang gawin po noon, no, kaya ring gawin ngayon even with the oil deregulation law kasi mismong yung batas na yon ang nag-empower sa Department of Energy to precisely do that. Pero yung halimbawa na suspension ng value-added tax at ng excise tax, pwede bang sa executive order na lamang ng Pangulo ay mai-implement yan? Yung dun ho sa excise tax suspension or reduction, alam to ni Sir Krista kasi mismong Pangulo ang nag-certify as urgent at sa alam namin papunta na sa kanya yung pirmadong batas, no? Ang kinakailangan natin ngayon ay decisiveness at political will na wag lamang tapyasin kundi talagang tanggalin muna yung excise tax kasi 10 piso sa gas yon, 6 na piso sa diesel. Kung hahatiin pa natin yon, hindi masyadong mararamdaman ang impact lalo sa ating mga manggagawa sa transport sector. Opo, and speaking of that, Sir Carlos, anong masasabi ninyo na marami nga po nag-aantay doon sa sinertify na urgent na Pangulo na either suspension or reduction ng excise tax? Pero ang ibinigay sa atin kagabi ay deklarasyon muna ng state of national emergency. Opo, no, sana in the coming days na once na makarating na sa Malacanang kasi yun yung sinasabi nilang issue na once makarating sa Malacanang ay agarang pirmahan ng Pangulo at agarang gamitin yung kapangyarihan na yon at na tanggalin fully yung excise tax kasi it would not make sense na sinertify as urgent tapos hindi ka agad gagamitin. Talagang nangangailangan na yung ating mga manggagawa lalo sa transport sector at tandaan natin may delay pa yung impact niyan. Dahil nga ang excise tax ay binabayaran once na nag-import na yung supply yung ating mga gas companies. Bukod ho sa halimbawa ay ayuda or tulong, assistance from the government, sa mga private companies, anong nakikita ho ninyong po pwedeng gawing tulong sa mga manggagawa, sa working class? Opo, no, sa ating mga, lalo yung mga naglalaki ang mga employers na may capacity talaga, no, yung pagbibigay halimbawa ng shuttle services, yan ay napakahalaga, yung point-to-point
ng ating mga manggagawa para makatipid sila sa pamasahe. Iba, makatipid sa pagod na nagbibisikleta na papasok. Meron din yung mga compressed work week, no? Yung mga meron ding work from home arrangements provided lang, no? Hinihingi namin sa mga employers dapat sila mag-provide ng internet, pati utilities allowance at i-provide yung gadget do sa ating mga manggagawa, no? Kami rin ay nakikiusap na kung some form of cost of living or emergency allowance, no, magkusa na yung ating mga employers kasi mismong sila naman naunawaan nila kung ano yung sakripisyo ng kanilang mga manggagawa, no. Ang point lang namin dito sa panahon ng krisis, sana hindi lang manggagawa ang naiiwang nagsasakripisyo. Sana samahan kami ng gobyerno, mga negosyo para kahit papaano gumaan-gaan at makalagpas tayo dito sa krisis ng sama-sama. Alright. Sir Carlos, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga po mga taga-TUCP. Ingat sir, salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you si Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson at legislative officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP.